DIY speakers o ready-made speakers? Ano nga ba yung mas maganda? So pag-usapan natin to guys at request ito na topic ni Sir Reynaldo. Ayan, kung ano ba daw yung mas maganda o siguro mas matipid o mas practical na bibilhin yung DIY o yung ready-made na ng speakers. Okay, so unahin muna natin yung build quality. Ayan, sa DIY speakers guys, yung nakikita nyo sa ibabaw ko. Yan, yung speakers na yan is DIY. Gawa ko yan guys. Ayan. So, magsimula tayo sa DIY. Sa DIY kasi guys, is makakapili ka talaga ng mga pyesa o ng mga materyales na gagamitin mo. Pwedeng mura, pwedeng yung mga mamahalin tulad ng mga marine board. Ayan. So, sa speaker ko niyan guys, is ginamit ko dyan is marine plywood. 18mm na kapal. Ayan. And yung nabili lang natin dyan guys is yung screen, yung parang ready-made lang dyan is yung screen lang talaga at saka yung mga accessories niya. But yung pag-build niyan guys at saka yung pintura is gawa lang din natin. And sa speakers naman guys, no, is malaya tayo makakapili kung ano yung speaker na iloload dyan. Pwedeng instrumental, pwede yung mga mid-bass, pwede yung mga mumurahin lang, at saka pwede naman din yung mga medyo mahal na tulad ng mga neodymium. So, mas malaya tayo makakapili ng mga speakers na iloload kapag ka DIY. And sa overall naman na kabuuhan na itsura ng ating DIY speakers is magdedepende din talaga sa gumawa. Kasi kung hindi rin gaano kagaling yung gumawa ng ating speaker box is hindi din tayo makaka-expect ng maganda talaga na cosmetics unlike sa mga ready-made na. But again, meron din naman tayong mga kaibigan or mga marunong gumawa ng mga speakers na kung ikukumpara mo din siya sa mga ready-made na mga speaker box, parang hindi din nagkakalayo yung kanilang mga itsura kasi meron din naman tayong kakilala na quality din kung gumawa ng mga speaker box. And then dito naman tayo sa mga ready-made guys, no? Ayan, so sa mga ready-made na speaker guys, especially yung mga plastic molded, ayan. So expect natin, maganda talaga yung itsura. Pulidong-pulido, at saka makinis, at saka halos wala kang makitang mga imperfection. Lahat is napakaganda talaga. At saka yung disenyo niya is maganda talaga. At saka hindi ka mahihiyang i-display kapag yung mga event mo isa sa mga hotel or mga corporate. Ayan, lalo na yung mga line array, yung mga plastic molded is maganda talagang tingnan compare sa DIY kung tayo-tayo lang yung gumawa. Ayan, so yung mga plastic molded tulad ng mga speakers na ready-made, ayan, so napakaganda talagang tingnan. And then sa mga speakers naman na nakaload dyan guys, depende din. Kasi kung mga entry level lang ng mga speakers na worth ng mga, let's say lang guys, mga 15,000. Ayan, so hindi ka na makakapili talaga ng mga speakers na iloload dyan. Kasi andyan na lahat guys bali presyo na yan ng brand nila. Ayan, so kung ano yun na yung nakalagay dyan, yun na yun. Unless na lang kung bibili ka pa ng bagong speaker na gusto mo na ipapalit mo dun sa loob. But meron din naman yung mga high-end na mga speaker guys, no, na yung mga tig 20,000 na yung isang piraso lang, 20,000 passive pa. Ayan. Yung sa mga ganun, talagang maganda talaga. Yung kalidad, di kalidad talaga yung mga nakaload doon. Quality, kumbaga. Maaasahan mo talaga ng pangbalagbagan tapos maganda talaga yung tunog niya. Yan, so maganda na yung itsura, maganda pa yung tunog niya. Nga lang, medyo may kamahalan din. And karapatan din yan ng mga kumpanya na magpresyo ng ganun kasi maibubuga din naman yung mga produkto nila. And kung ready-made naman yung speaker na bibilin mo is wala ka nang iisipin pa. Punta ka lang sa tindahan, mamimili ka na kung ano yung mga speakers na pasok sa budget mo. And then bayaran mo, then makuha mo na yung speakers mo. Hindi ka na mahihirapan na kung anong mga materyales na nabibilin mo para gumawa pa ng speakers tulad ng ating mga DIY speakers. And let's talk about naman sa presyo ng dalawang speakers, yung DIY at saka yung ready-made. Ayan. So sa experience ko guys, no, dumaan din ako sa mga ready-made speakers tulad ng PLX15, yung mga YXL ng Rockford. Ayan, dumaan na ako dyan guys. And wala naman talaga akong complain. Napakaganda talaga nilang tumunog. Mga entry-level na speakers yan guys. Hindi na natin pag-usapan yung mga high-end tulad ng mga RCF or mga JBL. Ayan. So hindi na natin yun isama guys. Dito lang muna tayo sa mga entry-level na tig-worth na let's say mga 10 to 15,000 yung pares. Ayan.
So, sa ready-made na 10 to 15,000 na pares, last year, yun yung presyohan na nabili ko na guys, no? Yung PLX at saka yung YXL ko dati. Ayan. So, maganda na siya guys. And yung itsura talaga niya is, hindi ka maiiya na i-display. Maganda yun yung tunog. Ayan. So, since na dumaan na ako doon sa mga presyohan na 10 to 15,000 na mga ready-made na speakers, maraming nagtataka guys kung bakit lahat ng speaker ko ngayon is DIY. Ayan. So, kalaunan kasi guys, no, na-realize ko kasi nagbi-build na din ako ng mga speakers na binibenta and the same time for personal use. Ayan. Na-realize ko guys, no, na mas makakatipid talaga ako kapag ka DIY. Bukod sa malaya akong makakapili ng mga speakers na gusto ko, yung worth na 15,000 na pares is kaya kong bumuo ng speakers na siguro yung quality niya na mga nasa 20 to 25,000 ang pares na DIY. Ayan. Magkakatalo na lang talaga sa itsura. But yung tunog niya, hindi naman sa nagyayabang ako guys no, na maganda yung mga DIY ko. But since na-compare ko na kasi yung mga DIY speakers and ready-made speakers. So, no hate sa mga ready-made speaker guys. Bali, own experience ko to and observation ko sa kalaunang nagdi-DIY ako ng speakers ko. Ayan. So, let's say nakabili na ako ng 10 to 15,000 worth na ready-made na speakers. And then, na-observe ko na nung yung 15,000, kung ibibili ko siya ng mga piyesa na gusto ko, nung kinumpara ko yung tunog guys, mas nagustuhan ko talaga yung DIY ko. Kasi siguro dahil sa yung materials na marine, iba talaga yung tunog ng kahoy sa plastic molded. Ayan. Unless na lang kung high-end speaker guys kasi makakapal yung mga plastic niya. But dito sa mga entry level, medyo may kanipisan din yung mga plastic nila. Siguro, ayun, may diferensya talaga sa tunog sa loob ng vibration, yung sa kahoy at saka sa plastic. And then, according to my research din guys, no, mas maganda din talaga yung kahoy talaga na cabinet or na box. Ayan. Kasi meron din namang mga high-end speaker guys, no, na mga box nila is kahoy tulad yung Beta 3. Ayan, yung nakita ko Beta 3 ba yun or Sigma? Ano ba yung, hindi ako sure guys pero meron silang sa Beta 3 na kahoy yung box niya. Ayan. And napakaganda ng tunog guys. Since kahoy yung box niya, napakaganda talaga. Gusto ko sana bumili kaso medyo may kamahalan lang talaga guys. No? Pero yung quality napakaganda talaga guys. And then yun. So siguro, dahil siguro kahoy yung mga sa DIY is magde-diferensya talaga sa tunog compare sa plastic molded na mga entry level. So yun. Since na-observe ko na ganun guys, no, na mas nagandahan ako sa DIY, ayun, lahat ng mga ready-made speakers ko is binenta ko na at nag-convert na ako into DIY. Ngayon, dito na din magkakatalo guys kasi yung woofer or yung driver mo at saka yung tweeter, kapag ka hindi sila compatible sa tunog guys, doon din nagkakatalo guys baka hindi mo magustuhan. Ngayon bumili ako ng woofer and then papalit-palit ako ng tweeter na nilagay guys. Ayan. Pero same divided network, same capacitor lang din sa mga filters. Pero iniiba-iba ko yung mga tweeters. And then yun. Example, mid bus to guys no, na 1,000 watts from Rockford. And then ang pinair ko dyan na tweeter is yung CDG44S Impact 2, 350 watts, ayan. Pero dumaan yan ng ng Broadway. So no hate sa mga brand guys, comparison lang. Dumaan ng Broadway, Rock Sound, kahit anong mga Twitter. And then nung pinalitan ko na ng Impact 2, ayan, medyo guys, parang sakto yung tunog niya, complement. Ayan, so nakaload na dyan guys is mid-bass na 1,000 watts at saka yung 350 watts na Impact 2. Ayan. So, yun lang naman yung mga realization ko guys, no, kapag DIY at saka ready-made. Mas pabor ako sa DIY. Yun nga lang is, medyo nakakapagod lang talaga ang gumawa ng box. And the same time, nagdedepende din sa gumawa ng box kung gaano ba siya kagaling gumawa ng box. And syempre, alam naman natin kung magaling yung gumawa ng box, may kamahalan din yung presyo niya. But kung tayo-tayo lang yung gagawa, make sure na lang din natin na as much as possible, galingan din natin sa paggawa. Kahit pa paano is
hindi tayo mahihiyang ilatag sa mga let's say hotel or corporate ba yan, or kasi meron mga masiselan guys, meron masiselan talaga na mga customer na naghahanap talaga ng ganitong itsura, ganitong brand. Ayan, so hindi natin maiwasan yan guys, no? Pero kung pangbahay lang naman, walang problema. Ayan, so hindi naman kailangan na ano. Pero kung pangbahay lang, goods na goods yan. Ayan, so for me, kung papipiliin ako DIY or ready-made na entry level guys, again, hindi natin sasali yung mga high-end. Dito lang tayo sa worth na 10 to 15,000 na two-way speakers. Ayan, so DIY speakers worth gastos mo na 10 to 15,000 o yung ready-made na 10 to 15,000. So dito na lang ako sa DIY guys. Mas malaya ako makapili ng pyesa. Mas malaya. And ito guys, yung experience mo sa pagbuo ng yung speakers, ang sarap sa pakiramdam guys kapag ka natapos mo. Di na bale kung maganda o pangit o hindi bongga ba, hindi. As long as na pag natapos mo siya guys, lalo na kung pangbahay lang naman na matapos mo siya, yun, napakasarap sa pakiramdam guys na, alam mo yung proud na proud ka sa nagawa mo kasi, natapos mo siya na gawang, yung gawa mo talaga, hindi mo binili or hindi mo pinagawa sa iba. Ayan, pero yung DIY na, as in, do it yourself, ayan, so, gawa mo lang talaga, kahit na hindi siya ganun ka pulido or kaganda, pero pag natapos mo, yun, ang sarap sa pakiramdam. So, isa yun sa mga nagustuhan ko kapag ka nag-DIY ako. And then, hindi naman sa nagyayabang, kahit pa paano, medyo decente naman din tingnan, maganda. Kasi yung nagdagdag pogi dyan is itong screen niya guys. Ayan, medyo may kamahalan lang yung screen guys, no? 1,000 pesos yung isa. But, yung gastos ko dyan guys is 13,000 plus ata. Ayan, 13 plus lang. 13 plus lang yung gas dyan. Lahat na guys, kasama na yung speakers, yung Twitter, lahat na. Dalawang ganyan. And yung tunog niya guys, no, kinumpara ko. Kasi meron akong, yung sa, namin sa hospital, doon kasi ako nagtatrabaho. Meron silang powered speaker doon guys. Hindi ko na sasabihin ng brand. Size 15 din yun. Nasa vlog ko yan eh. Ayan. So, nakumpara ko sila. Ayan. And, mas dito ako nagustuhan. And, mas nasayahan ako kasi mas nagustuhan ko yung gawa ko guys. Hindi naman sa naging bias but yun, mas nagustuhan ko talaga yung tunog compare dun sa powered speaker na yan guys worth 20 plus thousand yung isa. Ayan. Hindi ko nasasabihin yung brand. So shoutout tayo guys, no, ito. Shoutout kay Sir Olan Taylan. Ayan, so shoutout sa iyo sir. Thank you sa iyong panonood sa ating video at pagsuporta. And kay Sir Johnny Bim Kalimod, ayan, from KTL to guys, no. So sir, thank you sa panonood ng ating video at pagsuporta. Kahit na parang chismisan lang yung ginagawa natin dito. Anyway, shout out din kay Sir Kevin Canzon. Ayan. So, bago lang kami nag-usap nito guys, no, regarding sa kanyang setup, sa kanyang sound system. So, Sir Kevin Canzon, I hope na okay na yung sound system mo at nasatisfy ka na sa tunog ng iyong setup dyan. Okay? So, yun. Thank you sa inyong lahat guys sa mga nanonood ng ating video dito. So, next topic natin dito guys, kindly comment lang down below yung pag-uusapan natin. Yung iba kasi hindi ko matapik kasi wala akong pang demo or wala akong mapakita sa inyo na comparison kasi wala tayong ganung gamit. But yung mga katanungan lang natin regarding ba sa troubleshooting, yun, kung kaya natin sasagutin, sagutin natin yan guys, no. Kung hindi natin kaya sagutin, din hindi na lang muna natin sagutin, research na lang muna natin guys, no. Hindi naman tayo perfecto. Well, anyway, so hanggang sa susunod na topic guys, no, at pag-uusapan natin dito sa ating channel. Alright? Alright.